Makaraan ng halos 2 oras ay nagbalik sa sasakyan si Mr. Laredo. Hindi may kakailangang kasigdahan ito. Napansin ni Richard. Humuhuni pa nga ng love song ang kanyang boss. "Alis na po ba tayo, sir?" Tanong ni Richard nang makaupo na sa hulihan si Mr. Laredo. "Sure, Richard. Tuloy na tayo sa tanggapan ko." Masaya nga ang kanyang boss sa loob-loob ni Richard at tingin pa niya ay pinawisan nito ng husto. Mukhang pagod na maligaya naman. Marahil ay umaandar lang ang kanyang malisyosong isipan. Sabi ng binata sa sarili. Ano ba naman ang malay niya kung ang Julia sa Unit 6 ay isa palang may edad ng babae na physical fitness instructress. Baka pinag-exercise nito ng gusto si Mr. Laredo para maging malusog ang mambabatas at mapalayo sa malaganap na tatake sa puso. Siguro nga ay ganun, usal ni Richard sa sarili. "Richard," marahang nagsalita si Mr. Laredo. Parang tinatansya ang sasabihin. "Ano po iyon, sir?" Tanong ni Richard. Tumatakbo na ang kotse. "Ano ba ang palagay mo sa akin? Siguro naman ay may mga nababasa ka ng mga lathalain tungkol sa akin at kahit paano ay may opinion ka kung anong klaseng tao ako. Sir, ako ho ay hangang-hanga sa inyo. Sinusubaybayan ko ho ang performance ninyo sa Congress." Totoo ang sinabi ni Richard. "Kayo ho yata ang tinaguriang Mr. Equalizer dahil sa dami ng ibinulgar ninyong katiwalian sa pamahalaan." Napangiti si Mr. Laredo. "Isang bahagi lang iyon ng pagkatao ko, Richard. Sir, ang tingin ko pa nga ho sa inyo, you are larger than life. Para na ho kayong superhero ng mga aping mamamayan na ang kapakanan ay pinaglalaban ninyo sa Kongreso." Napangiting muli si Mr. Laredo. "Palagay ko'y fan nga kita, Richard. Ang taas-taas pala ng tingin mo sa akin. Kaya nga ho alam ko mag-e-enjoy ako sa pagtatrabaho sa inyo eh." Pakli ni Richard. Ang sasakyan ay mabilis nang tumatakbo sa kahabaan ng highway. "Alam mo, Richard, mabuti nang alam mo ang mga lakad ko para handa na ang loob mo. Hindi ako santo. May mga kahinaan din ako." "Sir," medyo napaangat ang kilay ni Richard sa narinig. "Bukas susunduin mo ang babaeng taga Unit 6 at ihahatid mo sa university. Si Julia ang pinag-uusapan natin, Richard." "Yes, sir. Ihahatid ko ho." Hindi naman magawa ng binata na magtanong kung sino si Julia sa buhay ng mambabatas. "Ikaw na rin ang susundo kay Julia sa oras ng labas niya sa university. Bali, hatid sundo mo siya mula Lunes hanggang Sabado. Ako naman ay ihahatid mo sa Unit 6 alas 6 ng hapon, Richard. Yun ay tuwing TTHS, Martes, Huwebes at Sabado. Ang ibang araw, lalo na kung linggo, ay para sa pamilya ko. Kapiling nila ako kung wala rin lang akong inaasikaso sa Kongreso." Panay ang lunok ni Richard. Ang mga sinabi ng kanyang amo ay nais gumulat sa kanya o marahil ay gumulat na nga. Lagay pa lang iyon ay tama ang una niyang hinala na ang Julia na nasa Unit 6 ay babae or chicks ng kanyang boss. Mali pa lang sa pantahan niyang kaibigan lang ng magiting na mambabatas ang nasa Unit 6. "Nauunawaan mo ba ako, Richard? Si Julia ay aking, alam mo na." Sinabi niya ni Mr. Laredo sa tonong nahihiya. Tumango si Richard. "Wala kayong aalalahanin sa akin, sir. Total, sabi niyo nga, hindi kayo santo. May mga kahinaan din. Okay lang ho sa akin yun. The point is, hindi ko naman pinababayan ang aking pamilya. I still love my wife, my kids. Mahalaga pa rin sila sa akin. Ang kaso nga lang, mula nang makilala ko si Julia, nataranta na ang aking puso." Napalunok si Richard. Naalala niya ang kanyang Julia. Si Julia na umalis sa Bicol at nagtuloy sa Baguio. Bigla ay namis niya ang kanyang Julia. "Pero alam mo, Richard, taas na ko namang sasabihin kahit kanino na ang perang ginugugol ko sa akin kay Julia ay galing sa sarili kong bulsa at hindi kailanman sa kaba ng bayan. May prinsipyo pa rin naman ako pagdating sa aking tungkulin, Richard." Napabuntong hininga si Richard. Ano ba ang nais palabasin ng kanyang amo? Na okay lang ng babae basta hindi pera ng bayan ang gagamitin. Itinapon na sa hangin ang anggulo ng moralidad. Pero sinarili lang ng binata ang katanungang iyon. Si Mr. Laredo naman ay nanahimik na rin sa hulihang upuan. Marami na siyang nasabi sa bagong driver. Naisip niya, may palagay siyang nagkakaintindihan na sila ni Richard. Hindi naglipat sandali, ay sinapit na nila ang lugar na tanggapan ni Mr. Laredo, ang mambabatas. Na isa ring abogado ay sinalubong ng 2 security guard ng building at sinamahan hanggang sa opisina nito na nasa 2nd palabag. Si Richard ay kasunod, dala ang attache case ng amo. Ang sumunod na mga oras ay ginugol ng binata sa paglilinis at pagbabantay sa kotse ni Mr. Laredo sa parking space ng building.
Para maiwasan ang pagkainip ay bumili siya ng ilang pahayagan sa mga naglalako at binasa iyon ng masinsinan. Bandang huli ay dumating niya sa puntong pati presyo ng mga kotse sa classified ads ay kabisado na niya. Nang hiram siya ng magazine sa isang driver sa panloob na pahina, nakakita siya ng mga babaeng nagmumodelo ng wedding gown. Sumagi na naman sa kanyang isip si Julia. Ang kanyang Julia na nagpunta sa Baguio. Marahil ay napakaganda ni Julia sa ganong wedding gowns, naisip niya. Si Julia ay parang modelo ng personalidad. Maganda, balingkinitan, mataas, makinis ang kutis, malambot ang itim na buhok. Kapag siya ay mapapabuti sa trabaho kay Mr. Laredo, marahil ay magkakalakas loob siyang hanapin si Julia sa Baguio ng mga darating na panahon na isa loob ng binata. Liligawan na niya si Julia at siguro ay hahantong din sila sa altar. Bandang 2:00 ng hapon ay nagpahatid sa kanya si Mr. Laredo sa isa nitong business appointment. Minsan pa siyang naghintay sa kotse sa parking lot sa lugar na iyon. Bago gumabi ay nakabalik na sila sa malaking bahay ng mga Laredo sa Quezon City. Masiglang sinalubong ni Ginang Laredo ang asawa at hinilikan ito sa pisngi. Niyakap naman ni Mr. Laredo si Ginang Laredo at ginawaran ng halik sa mga labi. Nakita ni Richard na nakasunod at bitbit ang attache case ng amo ang magagandang eksenang iyon ng mag-asawa at lihim siyang napalanok. Bigla bahagi ng kanyang isipan na nais maawa sa butihing Ginang. Kung alam niyo lang na may wrong chick ang mister ninyo. Usal niya sa sarili. Mrs. may milagrong itinatago ang mister ninyo. Kinabukasan ay sinusundo na ni Richard ang babae sa Unit 6. Kumatok siya sa pinto. 3 ulit gaya ng busy ni Mr. Laredo. Marahang bumukas ang pinto ng unit at sumilip ang magandang mukha ng isang batang-bata pang babae. Nagkagulatan sila. Namukha niya ang babae na siya ay namukhaan din ito. Richard, takang tanong ng babae. Julia, tanong ni Richard. Gulat na gulat. Ikaw ang driver? Tanong ng babae. At ikaw pala ang hindi na nagtunga ni Richard ang tanong. Nagdudumilat na kasi ang katotohanan na ang Julia na itinuring niyang kanya na inakala niyang nasa Baguio ay ang Julia pala ng kanyang amo. Makirot na makirot ang damdamin ni Richard pero hindi siya nagpahalata. Ang pagkabigo sa inaasahang estado ng babaeng nais ibigin, ang pagkasuklam sa natuklasang gawain ito at nais gumupo sa buong katauhan ng binata. Pilit pa rin siyang umiti kay Julia. Susunduin daw kita rito at ihahatid sa iyong school bilin ni Sir. Nahalata niyang hindi halos makatingin sa kanya ng diretso si Julia. Kuwan, maupo ka muna sa loob, may kukunin pa akong ting sa itaas. Naupo siya at hinahabol ng tingin si Julia. Maganda pa rin ito, usal niya sa sarili. Hindi nga katakatakang kabaliwan ito ni Mr. Laredo. Napabuntong hininga si Richard. Hindi pa rin niya matanggap na si Julia ay siya palang kabit ng kanyang boss. Napakabait ni Julia noong nasa Bicol pa ito. Uliran pang ang anak. Mapagmahal sa mga magulang at mga kapatid. Iniisip niya ngayon kung alam ba ng mga magulang ni Julia ang tunay na kalagayan ng dalaga. Na ito pala ay wala sa Baguio kundi sa Maynila. Na ito pala ay paaral at ibinabahay ng isang miyembro ng Kongreso. Hindi naman nagtagal sa itaas si Julia. Dala nito ang mga gamit ng magbalik sa kinaroroonan ni Richard. Ay wala na ang ngiti ng dalaga. Napansin ni Richard. At mukha nito ay seryoso at naglalagay sa pagitan ng kanilang dalawa. Na para bang sinasabing, Richard, buhay ko ito. Huwag mo sana akong pakikialaman. Paglabas nila ng pinto ay nilak ng dalagang Unit 6. Ang kapormala ni Julia ay naroon pa rin. Sumakay sila sa air-conditioned car na wala pa rin kibuan. Si Julia ay sa huli ang upuan pumasto. Taas ang noon ito. Mabigat ang kaloobang binuhay ni Richard ang makina. Ni sa hinaga pa hindi niya inakalang magiging driver siya ng babaeng itinatangi. So this is it ha, Julia. Akala ng mga tagaron sa atin ay pinaaral ka ng isa mong kamag-anak sa Baguio. At iniisipan nila na baka nag-working student ka dahil nakapagpapadala ka na ng pera sa mga magulang mo. Iyon pala ay heto ka at isa palang kabit ng tanyag na politiko. Nakakahiya ka. Nakakadiri ka, Julia. Pero sa sarili lang ito sinabi ni Richard. Tinignan niya ang rearview mirror si Julia at nakita niya itong nagdadial sa dalang cellular phone. Sosyal na nga pala ito, naisip ni Richard. The cellular phone na, hindi tulad ng nasa Bicol pa na nakikitawag lang sa telepono sa bayan. Malayo na nga ang narating ng dating napakasimpleng Julia. Gusto niyang paalalahanan si Julia. Julia, huwag mong madalas ginagamit ang cellular phone na iyan. Nabasa ko sa dyaryo na nakakakanser ang uring iyan ng telepono. Hindi naman niya kayang sabihin yun. Hindi malayong isnabil lang siya ni Julia na isip niya. Matalas ang kanyang pandinig at nasagap niya ang mga sinasabi ng sakay sa hawak na sipi. Reb si Julia to, papunta na ako sa university.
Reb, inulit ni Richard ang isipang pangalang iyon. Naalala niyang ang buong pangalan nga pala ni Mr. Laredo ay Rebecco. Reb ang tawag ni Julia. Okay naman, sinundo ako sa Unit 6 sa tamang oras. No, I don't think so. We'll behave pa naman eh. Siya ang pinag-uusapan. Naunawaan ni Richard. Ibinalita na ni Julia na siya ay dumating sa tamang oras sa Unit 6. Ang hindi ibinalita ng dalaga ay ang pangyayaring sila ni Julia ay dating magkapit-bahay. Reb, hindi ba pwedeng agahan mo ang punta sa townhouse mamaya? I miss you, darling. Nangilabot si Richard sa narinig. Dinadaling ni Julia ang politikong maaari na yan na nitong maging ama sa laki ng kanilang agwat ng edad. Ano? Baka hindi ka makakarating. Reb naman, araw ng dalaw mo ngayon. Please, darling, huwag mo naman akong biguin. Nakakahiya ka, Julia. Usal ni Richard sa sarili. Ayan, thanks, Reb. Promise mo na yan, ha? Darating ka mamaya. Pagpe-prepare kita ng masarap na fruit salad, darling. You love it. You love it. Sa sarili ay ginagad pa ni Richard ang huling sinabi ng dalaga. Kay sarap sa kalinang nagwawalang babae. Naisaloob pa niya. Nakita ni Richard ang pag-off ni Julia ng cellular phone at muling pumorma lang kanyoon. Taas noong tumingin sa unahan sa direksyong tinatakbo ng kotse. Alin sa dalawa, mataas na ang ere ng dalaga o tinatakpan nito ang pagkapahiya sa kanya. Naisip ni Richard, panay ang panakaw na sulyap ng binata sa kanya nasa hulihan. Baka naman mabangga tayo sa ginagawa mo, Richard. Pinunasiya ng dalaga. Alam pala nitong panay ang sulyap niya. Napahiya si Richard at tinutok na lang sa danang buong pansin. Hindi naman mataas ang tinig ni Julia. Napansin niya. At least ay maayos siyang pinagsabihan ng dating kapitbahay. Hindi siya pinagsupladahan. Pero ang kirot ng kalooban ay nananatili sa dibdib ni Richard. Kay hirap tanggapin ng babaeng nais mong mahalin ay nagmamahal na pala ng iba. At sa lalaki pa namang may pananagutan na.